ito po si Arwen Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultramaldita. Hi, this is Alex Brosas. This is The Titi Show, ang tarihan at talakayan showbiz edition. Kung ang chikang to ay hindi kuryente at talaga namang nakakatuwa at tunay na nakalulugo dahil ayon sa aming pananaliksik, si pop star royalty Sarah Geronimo Guidicelli ay bati na daw sa kanyang mommy dearest, si Mrs. Divine Geronimo. Mare, ano bang punot dulo ng chikang bati na daw di umano ang mag-inang parang 4 na taon nang hindi nagpapansinan? Well, ang chika na magitan si Boss Vic Del Rosario ng Viva. Okay. Parang inayos niya yung mag-ina kasi nga they've been nemesis to each other for quite a long time, di ba? Parang 4 years. 4 years to 5 years siguro. Kasi di ba, nung nagsimulan yung kasal, di ba, na inilihim. Tapos nabuking. Nabuking, di ba? At gusto niyang ipahinto, hindi na pahinto. Hindi, too late the hero na siya. Yun nga. Tapos na kasi. Yes. Di ba? Wala hindi siya makakasali lang, itigil ang kasal. Wala. Di ba? Tsaka pwede ba yun? Ang alin? Tumigil. Di ba kasi, di ba, pag sa simbahan, tinakanon ng pare, kung meron sa inyo na nakakita ng parang just cause, para hindi magpatuloy ang pagkasamang ito, say your piece now, ganyan-ganyan. Nasaan just cause doon? Hindi, yun nga, parang pag sabi ko magtitigil ng kasal, kasi, sasabi mo kung bakit dapat itigil ang kasal. Kaya nga lang, di ba, di na umabot si mother. Kaya wala nangyari, itigil ang kasal. Walang gano'n. Ito nga, parang 4 years on more na ang hindi pagkakapansinan ni Sarah at ng kanyang nanay. Kung totoo tong balitang ito, at ito ay walang kakurya-kuryente, syempre po nakakatuwa. Maraming na happy. Diba? Maraming na happy na fans ni Sarah. Talagang it's about time, chu-chu-chu-chu, di ba sabi nila, it's been 4 years, more than 4 years, di ba? Tsaka, parang parang, tawag dito, anniversary gift sa mag-asawa. Kasi di ba parang si Mateo at si kasal. Sarah. Di ba? Di ba sabi nga ni Mateo sa isang post, ang gusto niya, yung 4 years nila ay maging forever. Di ba? So kung totoo to, thank God, di ba, na nagkabati ang mag-ina dahil naman talagang for the longest time, talaga namang ginawa lahat ni Sarah para sa kanyang pamilya. Yeah. Diba? Talagang siya ang bumuhay sa pamilya niya. Literal. Na talagang kaya umayos ang buhay ng mga Geronimo ay dahil sa sipag, tiyaga, pagod ni Sarah. Diba? There was a time nga, nung araw, nagbe-breakdown ng si Sarah. Parang ayaw nang kumanta dahil nga sa sobrang pagod. Sobrang hectic ng kanyang mga schedule. Kaya, at tama rin naman, na nung nagpakasal si Sarah, she was already of age. Hindi niya nakakailangan ng parental consent na time. Wala na. Kaya nga wala ding nagawa Di ba, pagka nagpakasal ka na hindi ka pa nasa parental, nasa age na tama, kailangan ng parental consent. Kaya siya, nung nagpakasal, she was like in her late 20s, di ba? She was like in her late 20s nung nagpakasal siya. Hindi, mga 28 na ata. 28 na ba? Kaya wala na rin magagawa si Mami Divine just so in case. At alam rin naman natin, talagang marami rin naman talagang mga relasyon si Sarah nung araw na talagang nahinto, tumigil, dahil nga talagang ayaw ni Mami Divine. And I'm even sure na kaya gusto niyang pigilan ang kasalan noon, baka hindi rin pumaksa sa pihikan niyang panlakas si Mateo. Maaari, di ba? Ako nga, di ba, iniscoop ko yung dati kung bakit sila nagkahiwalay ni Raver Cruz. Iniscoop ko rin na si Raver Cruz boyfriend na niya. Na talagang naloka-loka sila nung paano ko nalaman na naghiwalay si Sarah at si Raver. Kasi dapat mag-aasap si Sarah, so kailangan matulog na siya ng maaga. Kasi maaga yung rehearsal sa ASAP. Dumaan yung father niya, si Mang Delphine ba yun? Nakita niya, parang may ilaw pa yung yung siwang sa sa floor. pintuan. Sabi niya, bakit gising pa? Madaling araw na.
si Sarah nakalimutang ilak yung yung Pinto. pinto. So, Pagbukas, unti-unti niyang binuksan. Kachat. Si Raver Cruz, yung mukha ni Raver Cruz nasa sa computer. laptop. Laptop ba yun? Oh. Computer. Kachat. So, sinabihan siya talaga, right then and there, makipag-break ka. Ayun, hindi na windang si Raver Cruz. Hindi natin Delphine. Ha? Hindi natin Delphine. Hindi nag-divine intervention. Hindi na aling divine. Hindi, nauna yung asawa Nauna yung si Mang Delphine Siyempre, meron na rin noon, di ba? Well, yung kwento naman yan ni Maring Olsa Maldita, water under the bridge na because Raver is happy with Julian San Jose. At ang nakakaloka kay Raver nowadays, speaking of Raver, lait na lait. Ang kanyang, pardon me for the word, na nakalagay sa X, ang kanyang taing-tae School of Acting sa kanyang show na asawa mo ng asawa ko something. Talagang may eksena siya doon na pinaglalaroan, pinagtatawanan sa X, kung saan ang ka-eksena niya ay si Martin Del Rosario. At in that highly dramatic scene, ang dating ni Raver Cruz, para sa mga nangungutya sa kanya, ay taing-tae siya. Ganoon ang kanyang facial expression. Parang gusto niyang maghanap ng CR at doon isang bulat ang nagbabarkulyo sa kanyang tiyan. Kaya sabi nga sa X, sa Sparkle, sukuan niyo na raw po si Raver Cruz. Huwag niyo nabigyan ng break. Na talaga, walang binatbat pagdating sa pag-arte. Sayang lang raw po ang talent fee. Hayaan niyo na lang raw po siyang maging escort for life ni Julian San Jose. Grabe naman. Diba? Oo naman yun. Gusto ko talagang pa-expand sa mga batang nagsabi nun. Sige nga, pakimuestra ang taing-tae School of Acting. Durog na durog naman si Raver. Sobra naman kayo, di ba? He's not that bad actor. Hindi naman siya. Diba? Although, hindi naman siya kagalingan talagang as in pero hindi naman siya bad actor. Well, observation naman yun ng mga taga-X and hindi ko naman pinapanood ang show nila. At I'm sure lalong hindi mo pinapanood na tulog ka pag yun mga oras, di ba, Mars? What show are we talking about? Charot! And for Sarah and Mateo Guidicelli, happy anniversary! 4 years na kayo. Nakakatuwa na going strong, going well, and going fabulous ang inyong relationship. And we hope the baby boy or baby girl, Guidicelli, arrives the soonest dahil yun naman talaga inaabangan sa inyong dalawa. At malay mo, malay ko, malay nating lahat Malaysia na kung bati na nga kayo talaga ni Mami Divine, ito na ang divine gift sa inyong mag-asawa. A baby is coming the soonest. Diba, Mars? Yeah. Ang saya nun. Oo, super saya. Diba? Even the fans, magbubunyi. Diba? Oo, diba? Mag-aano yun. At para everyone is praying na talagang magka-baby na sila very soon. Pero I think nga, they are still at that phase na parang ini-enjoy pa lang na talaga yung isa't isa. You think? Oo, kasi may mga ibang mag-asawa na hindi agad gustong magkaanak. Hindi. I don't think so. Hindi lang sila nabibiyaan, pero gusto na nila magkaanak. Parang hindi pa lang napupuruhan si diba? Sarah. So ngayon, naway mapuruhan ka na ng punlay ni Gian Mateo Vittorio para todo na to. Parang, bakit naman kasi yung selang-selang ng itlog mo, Sarah? At iniiwakan mo ang punla, ang papunlay ni Mateo. At sila naman, Mateo, kung regular naman ang menstrual cycle ng asawa mo, pag-aralan mo na kung kailan siya fertile. Kung kailan talaga busog-lusog ang kanyang mga itlog. Para pag ang punlay mo ay lumangoy, pak! It's a baby coming already. Diba? Yun lang naman yan. There's a scientific way nowadays, especially bata pa naman kayong dalawa, to produce an offspring. Basta pag-aralan nyo lang ang cycle period ni Sarah at kung kailan siya nag-ovulate, that is the time na alam mo na kung ano ang dapat mo paspasan. Mateo, para namang paspas na paspas ka sa maraming mga bagay-bagay. You are so fit, you are so sexy, at higit sa lahat, ang pogi mo. In an Italian kind of way. Di ba, Mars? Yeah. Di ba? And on that note, dahil parang ano na po ito, paano magkaroon ng anak?
Ito po si Arwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ulso Maldita. Hi, this is Alex Brosas. This is the TT Show. Ang taray na talaga yung showbiz edition na naging sex education from time to time.